Call to celebration. Mga anak ng Diyos, kay Jesus, ang pag-ibig ay naging laman at lumipat sa sangkatauhan. Nagtitipon tayo upang sambahin si Kristo, ang larawan na di nakikita. Kay Jesus, makikita natin ang kabuuan ng Diyos dahil inalis na ang mga hadlang na makakalapit na ang lahat sa Kanya. Nagtitipon tayo upang sambahin si Kristo, ang larawan na di nakikita. Dahil kay Jesus, malaya na tayo at muling inugnay para sa isang banal at mapagmahal na koneksyon. Nagtitipon tayo upang sambahin si Kristo, ang larawan na di nakikita. Mga anak ng Diyos, halina at sambahin natin ang Diyos na ang kapangyarihan ay nagpamalas ng pag-ibig sa atin upang maipakita natin ang pag-ibig sa mundo. Halina at sambahin natin si Kristo, pag-ibig na naparito upang manahang kasama natin at sa loob natin. Talakad tapo king opening hymn. Manalangin tayo po. Father in heaven, Ama naming nasa langit, salamat po sa magandang araw na pinagkaloob mo sa amin. Bagamat meron pong hindi maganda yung panahon, ito po kami, mga anak mo. Narito po kami para magpuri, magpasalamat sa iyo, O Diyos. At dinadalayan ko rin yung mga anak mong nasa bahay na hindi nakarating dito, Panginoon. Habang kami po ay nandito, basbasan mo po ng pagpapala ang aming mga buhay. Lalo na yung biyaya ng iyong mensahe, Panginoon, na bless mo po yung aming pastor na siya magbibigay ng mensahe ng buhay, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming nagawang mga kasalanan, sa aming mga buhay. Habang kami ay nagpapatuloy sa aming pagpupuri at papasalamat sa iyo, Panginoon, tulungan mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Hello, hello.
Mga kapatid, kahit po ba may bagyo, mabuti ang Diyos. Sige po, kung mabuti ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Yan, isang maulang pinagpala sa ating lahat. Tunghayan po natin yung ating liturhiya para sa ating mga announcements. Right, muli, patuloy nating ipinapaalala. No po, sa August 17, yung graduate Sunday natin. At yung pagpapatala ay hanggang next Sunday na lang po. No? After that, wala na para makapaghanda na po yung ating worship committee. So again, pinapaalala natin hanggang next Sunday na lang yung atin pong paglista sa mga pangalan ng mga anak natin na gumraduate, tumanggap ng honor, ng awards, na po, atin silang kikilalanin sa darating na August 17. Okay. Mamayang alauna, ang mga kabataan po ng distrito, no, ay pupunta po doon sa CNC UMC para sa kanilang Summer Institute Post-SI, no, yung Post-SI nila. At natutuwa tayo kasi, kapatid, napakarami pong kabataan yung dadalo sa atin. Hindi ako nagkakamali, 35. No po, 35 lang po. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Yan. Kaya na kan laret, ngayon, kubalo, nung tukilareng matu, bala na kayo. Alright, pero din kayo nakanta mo, maswela tamo, tatagunan din makanya na activity. So po tang alauna, tala kayabe, po, muntala ka rin. Right? So, bago yan, kapatid, ganun din po, mamayang alauna, ang mga presidente ng mga kalalakihan sa ating distrito, sa pangunguna po ni kapatid na Nel Paras, meron po silang meeting dito. No po, alauna, yung mga UMM president ng bawat local church. So, bisita natin sila. Sa darating na July 27, merong movie fellowship yung mga MYF natin, yon 4 p.m. dito sa church. Sa darating na August 10, pagdiriwang po natin yung Disability Awareness Sunday. Actually, dapat ngayon siya, kaya lang, nakapag-schedule na before na August 10. So, yan na po yung ating susundan. No? So, paghandaan po natin ito bilang pagkilala sa mga, kahit may mga bagay na hindi po kumpleto, yung pangangatawan natin, mahal pa rin sila ng Panginoon. Okay? Ayan, na-announce na natin yan, yung Graduate Sunday. Okay, color of the day? Black and white. Ano yan? Kulay ng balat o... Ayan, nakita po ninyo, walang daya. Lahat ng nakaitim, kapatid, may bayad. Yan. Okay, yung mga prayer leader natin, kanina, pinangunaan tayo ni kapatid na Rodolfo Pascual Jr. at sa 27, si Brother Joel Lester Salita naman, yung mangunguna po sa panalangin. Kapatid, patuloy nating pinag-aanyaya yung pong ating mga regular activities, no po, ayan po, nakapost sila at yan, yung kalalakihan na Bible study po, hindi na siya Biyernes, Huwebes na, same time, 4 p.m. So, mababaguhin po yan, Huwebes na po sila. Na? Sige. Yan din po yung ating financial updates, purihin ng Diyos sa mga tumutugon sa tawag ng pagkakaloob. Yan, salamat sa Lord. Alright. Sige, batiin natin yung mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ngayong araw na to, July 20, happy birthday kay Joshua Reclosado, kay Jervin J. Marquez. Sa July 21, kay Josephine Baluyot, James Maniago, Shara Jane Sarmiento,
Yuan Eros Miklat. Sa 22, happy birthday kay Jason Dizon, Julio Gorospe. 23, Rogelio Atienza, Edsel Salita. Sa 24, kay Rowena Baluyot, Harvey Justin Atienza, Nadine Esguera at Jonathan Dizon. Sa 25, happy birthday kay Blaze Baluyot, Haisa David, Shaira Gomez, Manuel Malyari, Kiana Drew Aison, Ben Zion Dizon. At sa 26, kay Rochelle Domingo, Annalisa Gorospe, Jillian Basco at kay Cade at Chensa. Sige po, awitan natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. Sige. Alright. Welcome po natin, kapatid, nandito sa ating kalagitnaan ngayon. Welcome natin ang diakonesa, no po, si Ate Norely Baluyot at yung kanyang kabiyak. Si Tokayo, si Brother Romel Baluyot. Yan. Sige po, pwedeng, yan. Ganun din, welcome back from Canada, si Ate May Beltran, Jasper Beltran, at Jeius Beltran. Pwede bang tumayo? Yan, welcome po. Salamat at kasama namin kayo. At hindi lang sa anumang bagay, kundi maging sa pagsamba sa Panginoon. At kung may dumating, meron na rin pong aalis. No? This coming July, babalik na sa London si Ate Eden Esguera. July 24. Huwebes. So ipanalangin po natin po yung kanyang paglalakbay. Yan. Salamat sa Lord. Meron po ba tayong bisita ngayon na hindi nabanggit? Wala na. Okay. So kung wala na po, dito natatapos yung ating announcements. Good morning. Good morning po. Good morning. Naniniwala po ako na kahit na umuulan ang mga anak ng Diyos, ay excited pa rin na magpuri para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya inaanyahan ko po kayong tumayo at magpuri tayo sa Diyos. Ang sabi po ng kanta, tayo'y tumalon, yung mga kaya po. Tayo'y sumigaw at magpuri at sumayaw para sa ating Diyos. Hallelujah! Tayo'y tumalon! Tayo'y tumulon, tayo'y sumigaw, tayo'y magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Tayo'y tumalon, tayo'y sumigaw, tayo'y magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya, Jesus ang pangalan niya. Araw-araw langit ang nadarama. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Muli nating awitin, tayo'y tumalon, tayo'y sumigaw, tayo'y magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay pagpuri at pagsamba sa Diyos Ama. Sama-samang tumalon, sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya, Jesus ang pangalan
maging sa mga pagkakataon po na may mga ulan sa ating mga buhay, maging sa mga pagkakataon na maulap, we are challenged to worship God and declare His greatness no matter what. Ang sabi po sa Psalm chapter 145 verses 1 to 5, I will proclaim your greatness, my God and King. I will thank you forever and ever. Every day I will thank you and I will praise you forever and ever. The Lord is great and is to be highly praised. His greatness is beyond understanding. What you have done, O Lord, will be praised from one generation to the next, and they will proclaim your mighty acts. They will speak of your glory and majesty. I will worship you today, O Lord. Let's give our praises to the Lord as He gave breath in our lungs. We lift everything to His name. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. We sing great and great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, and you restore every heart that is broken. Come on, church, we sing great and great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Come on, church. Great are you, Lord. We lift our voices in all the earth, and all the earth will shout your praise. And our hearts will cry, these bones will sing. Great, great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing.
story po in the Bible na sobrang na-amaze ako. There was this time na si Jesus po pumunta sa Jerusalem, and the people there were excited na makita ang Diyos. The large crowd of His disciples began to thank God and praise Him in loud voices for all the great things that they had seen. Talaga pong pinuri nila ang Diyos. Sabi po nila, God bless the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory to God. Pero sabi po ng mga Pharisees na nandun, sabi, Teacher, command your disciples to be quiet. Pero ang sabi po ng Diyos, I tell you that if they keep quiet, the stones themselves will start shouting. Hahayaan po ba natin na ang mga bato ang magpuri sa Diyos? Hahayaan po ba natin na yung mga bagay na walang buhay ang magpuri sa Diyos? Kung binigyan naman tayo ng Diyos ng hininga para ibigay ang papuri sa Kanya sa lahat ng mga bagay na ginawa Niya sa ating mga buhay. Church, hayaan ba natin na masigit pa ang mga bato na magpuri sa Diyos? Alam ko po na ayaw niyo yun. At ibibigay niyo ang pinaka-the best na mapuri para sa Diyos. So come on, let's sing this song with declaration and praises. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout because you are great. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, church, with all the earth, with all the angels, we shout His praises. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Giving us this chance, this opportunity to worship You. Lord, salamat dahil pinaranas Mo sa amin, Panginoon, ang kabutihan Mo. Salamat, O Diyos, dahil pinaranas Mo sa amin ang pagmamahal Mo sa bawat oras ng aming mga buhay. Kaya naman, O Diyos, hindi namin hayaan na mga bato pa ang magpuri sa Iyo dahil binibigay namin ang aming buhay. Itinataas namin ang pinakamataas na papuri sa Iyo lamang, O Diyos. Napakabuti Mo. You are great and greatly to be praised, O God. And so accept all this adoration. Accept all the highest praises that we can give with all our lives. And surely that with all the breath in our lungs, we will worship You not only in this place, Panginoon, maging sa kung saan man kami naroroon. Maging kung sino man ang aming makasalamuha, we will praise You. We will praise You, O God. And Lord, as we continue worshiping You this day, let this day be a holy day. Let this place be a holy place for You to be worshipped. Tunay nga, O Diyos, na marapat lamang ng ngalan Mo lamang ang mapurihan at walang sino man na makakapigil dito. Kaya man, O Diyos, muli, maraming salamat
sa pagkakataon na makalapit kami sa presensya mo upang mapurihan ka. Tunay nga ng aming mga puso ay puno ng kagalakan dahil napurihan ka namin ngayong umaga. At patuloy nawa, O Diyos, na maitaas namin ang ngalan mo. Ang ngalan mo lamang, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Pangabasa ng banal na kasulatan na mayakit King Amos, chapter 8, verse 1 to 12. Ipinakita naman sa akin ni Yahweh ang isang basket ng prutas. Sinabi niya, Amos, ano ang nakikita mo? Isa pong basket ng prutas, sabi ko. At sinabi sa akin ni Yahweh, dumating na ang wakas ng Israel. Hindi na magbabago ang isip ko tungkol sa magpaparusa sa kanya. At sa araw na iyon, malulungkot ng mga awitin ang maririnig sa palasyo. May mga bangkay na magkakabila, maghahari ang nakakapangilabot na katahimikan. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ng halaga, gagamit kami ng malaking takalan at dadayain namin ang timbang ng mga mamimili. Sa halaga ng mga isang pares ng sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ng taong dukha. Pati tulyapi sa trigo at ipagbibili namin ng mataas na halaga. Sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi ko na maipapatawad ang masasama nilang gawa. Palilindulin ko ang mananagas ng balana at mayayanig ang buong bayan. Tataas, bababa, iyong 6 ilog, Nilo. Sa araw na yon, lulubog at ang katahilikan ng araw at magdidilim ang buong maghapon. Akong si Yahweh ang magsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamibighati. At ang masasamang awitin ninyo'y magiging pananggisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapapalitan kayo ng mag-ahi ng ulo. Patutulad kayo sa magulang na nagmamaghati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na iyo'y magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na mairaralin ko ang lupain ng tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila ay aking mga salita. Akong si Yahweh ang magsasabi nito. Mula sa hilaga, papuntang timog, at mula sa silangan, pakanluran. Hahanapin nila ang mga salita ni Yahweh, subalit di nila masusumpungan. May panwanan tamo po kareng ama nung may basa. Filipos chapter 4 verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Daptan tapoy kaya pamanay.
Dios karing kekang amano, ialemila rin ke kaming biye, banal at kalugod-lugod keka. Kaya beda ring ayin na rin ni, kaya bene inke kaming biye ay iyayin mi keka. Pasalamatan na kaginong Diyos, uling dirinan mo kaming pagkakataon, makaayin kami keka, at panalangin ming dating ayin na reti, mamielang tula, mamielang kanwanan, lalong-lan nakaretang dasan dareti, anong no ka rin ing ministeryo mo, o Diyos, pagnasan ming misundo at lumabong. Panwanan mula naman detang gamat, ame gamit, bang kanita, o Diyos, king aus na ning pamagkalub, king aus na ning pamanyaw, o reti din kaya kang anak makibatla. At ikang sinabi, Ginong Diyos, nung naning kaya kaming tenam, pupulan mila. Salamat po, uling manuwala kaming malago ing pupulan mi, karing daratang apanawon. King lagyo ng Jesus, din kaya kaming panalangin. Amen. Amen. Manalangin tayo po. Pasibay, Lord, lalapit la kaya karang anak, ang mga latikin kaya ngarap, Lord, para mamiya kapuryan at kapasalamatan kaya kakapamilatan ng pamagdalit. Dalangin ko, Lord, na patuloy i-bless and guide them, Lord, at provide mo, Lord, itang pangangailangan da king Aldoldo. At timurin, Lord, dinan mo lang kabyasnan, lalo na king karelang pamag-aral. Panalangin ko lang naman, Lord, din karelang pengari at pamilya, Lord, na kayantabi mong susuporta karela.
Pasibayan po, Lord, dakal-dakal salamat. Tingnan po ka na ang panalangin kaligan ng Jesus. Amen.
Sige po, minsan pa ho, palakpakan natin ang Panginoon sa mga magagandang awit. Na po, awit ng pagpupuri. At muli, magandang umagang muli sa inyong mga kapatid ko sa Panginoon. Maya payabak po. Mga kapatid, ang mensahe po ng buhay ngayon ay karugtong nung sermon po, noong Sunday. No po, last Sunday, we tackled the Amos chapter 7. At ngayon po yung chapter 8. At kung ang chapter 7 ay patungkol po sa pagsusukat ng Diyos, ito naman pong chapter 8, mga kapatid, ay patungkol sa paghatol ng Diyos. Sabihin nga po natin, paghatol ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, mga kapatid, doon sa binasa kanina, nagbigay ng pangitain muli ang Diyos kay Amos. At itong pangitain na ito ay isang basket na puno ng mga hinog na prutas. Isipan ko, may nakita na akong prutas. Ampong maluluta prutas. Ngayon ako may ngabit picture. Ngayon po. So yun po yung ipinakita ng Diyos kay Amos. Alam nyo, kapag po sinabing mga hinog na prutas, ito po ay sumasagisag na harvest season na. Panahon na ng pag-ani. Ewari po tang pupupul masaya. Amen? Pero aliwa po ing malyaring pamamupol daring ding Israelita ketang awsa ng harvest season. Itong harvest season na to, mga kapatid, ay hindi pag-ani ng biyaya, kundi pag-ani ng parusa. Sapagkat ang panahon ng pagsisisi ay lumipas na at ang paghuhukom ng Diyos ay dumating na. Hindi ko po alam, sinisiyasat ko yon. Kasi hindi ko alam kung gaano kalayo o kalapit yung pagitan po nung dalawang pangitain ito. Yung pangitain ng chapter 7 and chapter 8. No po. Hinahanap ko sapagkat maganda sana kung medyo malayo-layo. Pero paano kung malapit lang? Kasi mga kapatid, kung malapit lang, abay nakakatakot. Bakit? Kasi wala na pong panahon ang mga Israelita para ayusin yung kanilang buhay. Wala nang panahon ang mga Israelita
na ituwid pa yung kanilang mga pagkakamali at magbago. Yun po yung nakakatakot doon. Kaya hinahanap ko gaano ba katagal o gaano yung pagitan nung binanggit ng Diyos ang pangitain kay Amos, ang chapter 7 at ang pangitain pagdating ng chapter 8. Nevertheless, naniniwala ko, maikli man ito o mahaba, ang dapat nating gawin mga kapatid, gamitin natin yung mga panahong ipinagkakaloob pa sa atin ng Diyos para magbagong buhay. Amen po ba? Gaano man ito kaikli, gaano man ito kahaba, hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, kapatid, gagamitin mo ba yan upang mabago ang iyong buhay? Sapagkat alalahanin natin, mga kapatid, na ang Diyos po ang may hawak ng panahon at hindi tayo. Amen po ba? Aliway, tamong tatalan, king panahon. Ing Diyos, yung tatalan, king panahon. Kaya, naniniwala ako na maikli man yung panahon na ibinigay ng Diyos, naniniwala pa rin ako mga kapatid na ayaw ng Diyos na kapag dumating ang harvest time ay nakasad face po tayo. Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano ba yung face niya ngayon? Ha? Happy face, sad face, toothpaste. Ayaw ng Diyos yun. Kasi dapat pag harvest time, masaya. Subalit kapatid, gusto ko ring tandaan natin at alalahanin natin na ang Diyos po ay Diyos na makatarungan. Siya'y makatarungan. At nasasaktan siya sa mga kasamaang ginagawa ng kanyang bayan tulad ng ating pinag-aaralan. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, alam naman natin yun nalulungkot ang Diyos, tama? Pagka nakakagawa tayo ng hindi maganda. Ang nakakalungkot, kapatid, marami sa mga kapatid pa rin natin yung hindi sumusunod sa mga paalala at pamantayan ng Diyos. Marami pa rin sa atin na alam na nga yung tama at dapat gawin, pero hindi pa rin nila ito ginagawa. Kaya ano pong nangyayari? Panuurin natin yung isang video. Na po, sige. Pasado alas 10 na umaga, nanguna ng CCTV na paparating mula nakita patungong Welcome Rotonda ang pickup na ito sa Barangay Santa Teresita sa Quezon City. Maya-maya, sumulpot ang humaharurot na motor na tinumbok sa harap ng pickup. Tumilapon ang rider ng motor. Ilang sandali lang, tumayo ang rider. Naglakad at hinanap ang nakabanggaan. Hanggang sa naupo na ito sa gilid ng daan nang mapansing wakwak na ang kaliwang hita. Sa pagresponde ng barangay, nalaman nilang walang helmet at walang lisensya ang rider ng motorsiklo na si Domingo Aklan Jr. Aminado din daw si Aklan na mabilis siyang nagpapatakbo. Pagkasabi niya na hindi niya akalain na aabutin siya. So, mabilis siya. Ibig sabihin talaga mabilis yung takbo niya, hindi nagminoro sa intersection. Bago rin daw ito mangyari ay muntik na itong makabangga sa Maceda Street. Agad namang dinala sa ospital si Aklan. Ang driver naman ng pickup handa raw na tumulong sa pagpapagamot ni Aklan. Ayon sa barangay, hindi ito ang unang pagkakataong may nangyaring aksidente sa parehong lugar. Noon ko pa yan may request na dapat magkaroon ng stoplight. Kasi talagang accident prone. Ang dami naming aksidente motor involving motorcycle. Dahil mabilis, sumisingit lang yan sila Katrina Son, GMA News. Okay. Alam niyo mga kapatid, mahirap po maging driver. Tama po ba mga kapatid itong driver? Yes. Kailangan po yung maraming pag-iingat. Kanya nga ako munang mag-drive. Uling first time, mag-enjoy ko, mag-volunteer ko. Kung na yung man niyang maluwat na yun, nakbisa. Sinawa na ako. Lalong-lala, nakasakit. So, kailangan po yung pag-iingat. Subalit, kapag meron po, mga kapatid, na kahit isa lang ang nagbaliwala sa batas,
at isinantabi ang disiplina at mga paalala, tulad po nung napanood natin mga kapatid, talaga pong magkakaroon ng aksidente sa kalsada. Isipin ninyo yung napanood natin, walang helmet, walang lisensya, no po, hindi nagmenor sa kanto, at ang sabi nga kanina, bago yun, muntik na raw makabangga. Di ba? Pero mapansin nyo, ganun pa rin. Hindi natuto. Hindi ba niya iniisip, mga kapatid, yung kanyang pamilya? Hindi ba niya iniisip, mga kapatid, yung ibang tao na pwede siyang makasakit? Sabi ko nga, kapag hindi po talaga tayo marunong sumunod, mga kapatid, malapit po tayo sa disgrasya at pagkakasala. Amen po ba? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, bago mahuli ang lahat, makinig ka. Sige, sabihin mo, makinig ka. O sa title doon, makinig ka naman. Alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, napakasagana po ng Diyos o ng Biblia pagdating po sa turo at paalala patungkol sa pakikinig. Napakarami. Katunayan, yung gospel reading po natin ngayon na tungkol kay Maria at kay Marta. Alam natin yung kwentong yon. Ano po yung binibigyang diin dito ni Jesus? Yung kahalagahan ng pakikinig. Yun. Mas binigyan niya ng halaga yung pakikinig. Kung tutuusin, mga kapatid, wala naman pong masama sa ginagawa ng magkapatid. Walang masama kung nagluto man si Marta. Walang masama kung nakinig naman si Maria kay Jesus. Subalit, sa sitwasyong iyon, mga kapatid, ang nais po ni Jesus ay ang makinig muna sila sa Kanya. Oy, tingburi ng Jesus. Alang matsura ketang gewa dareng may kapatid. Parehong okay. Pero ketang sitwasyong ita, ang nais ni Jesus ay ang makinig muna sila sa Kanya. Kaya nakita natin, si Maria po yung pinabura ni Jesus dahil iyon ang hinahanap ni Jesus sa kanila, ang makinig. Kayo po ba'y nakikinig ngayon? O tiyak ko makibat. May nako boses. Sikan ko. O daramdaman nyo na ako. Okay, salamat po. Kailangan biyasa tang makiramdam. Bali po, potang biyasa tamong makiramdam, laway nyo po rin eh. Una, kapag tayo po ay marunong makinig, it will keep us from a lot of trouble. It will keep us from a lot of trouble. Mga kapatid, ilan na po sa atin ang nalagay sa gusot kasi hindi muna tayo nakinig. Hello? Eka kasi biyasang may kiramdam o eka pa may kiramdam. Sinabi ng huwag kang sasama sa grupong yan, sumama ka pa rin. Ayan tuloy, hanggang sa presinto, nandun ka, kasama mo sila. Hello? Church, if we learn to listen, how to listen, we will keep us from a lot of trouble. Second, if we learn how to listen, it guards us from costly errors. Hello? Alam niyo, magastos kapag hindi ka nakinig. Kala mo lang, ganun lang. Hindi po. Ilan na po sa mga kakilala niyo yung nasa napakabigat na sitwasyon ngayon kasi hindi rin sila nakinig. Katulad mo. Ako ating kong kakilala, may kapoging lalaki. Uling pogi yung lalaki ni, dahil siya po ay pogi. Abay, kabi-kabila yung, di mo alam kung dililigawan. No? Basta, dakal. Dakal, babae. Papatulan na lang. Sinasabihan naman siya nung kanyang mga magulang. Kaya lang hindi po nakikinig ang lalaking ito.
eto na. Naisahan siya ng isang babae. Bali na yung bunay ko sabihan. Ne po. Naisahan siya ng isang babae. Dahil naisahan siya, kailangan sila ngayong ipakasal. Ang problema, kapatid, hindi niya mahal yung babae. Ang problema, sorry hindi kagandahan yung babae. No po, kasi kilala ko itong lalaki na to at alam ko kung sino yung mga nirereto sa kanya. Sino yung mga sinasamahan niya. Ay kagagandang babae. No po, pero alang mas malago kay asawa ko, Ate Perly. Amen. Laing asawa ko. No, mga lagula rin nga na. Pero kapatid, digpaya. Kaya tangin na buri. Alam nyo, for almost 15 years, more than 15 years na, nangyari po ito. Mag-asawa pa rin sila, nakasal sila. Pero alam nyo, up to now, wala pa silang anak. Sa tingin nyo, bakit? Di sila naghiwalay. Hindi niya tinatabihan yung babae. Hindi niya tinatabihan yung babae. Kamalabayan, Di ba? Kasi may kasabihan po tayo, mga kapatid. Alam niyo yung kasabihan? Sabi niya, pakibasa, sin is like a... Alright. Ano pa? Enjoy now, but pay later. Church, if we learn how to listen, it guards us from costly errors. Thirdly, it preserves us from danger. It preserves us from danger. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, wala na pong safe na lugar. Naniniwala po ba kayo? Noon kapag malayo ka sa bayan, malayo ka sa gulo. Pero ngayon mga kapatid, kahit saan ka, hinahanap ka talaga ng kasamaan para mapasama ka. Subalit alam niyo po, kapag marunong tayong makinig sa Diyos, pinapayapa po ng Diyos ang puso natin. Pinapakalma ng Diyos ang isip natin at pinapalawak ng Diyos ang pananaw sa ating buhay at higit sa lahat, sumasayo ang covering ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan ninyo, kapag hindi ka marunong makinig, nawawala yung covering ng Lord sa iyo at sa iyong pamilya. Yan ang hindi alam ng marami na nawawala sa kanila kapag hindi sila marunong makinig sa Panginoon. Bakit? Kasi sa number 4, pag marunong tayong makinig, it sharpens our spiritual discernment. It sharpens our spiritual discernment. Church, those who listen well recognize the enemy's lies. Kaya kung alam po ninyo, ang utos ni Jesus, kapag tayo mananalangin, anong sabi niya? Pumunta kayo, pumasok kayo sa inyong silid at isara mo ang pinto. Di ba? Yun yung sinabi niya. At manalangin ka sa iyong ama na hindi mo nakikita. Ibig pong sabihin nun, mga kapatid, gusto ng Diyos na makinig din tayo sa Kanya. Amen. Aliwana mo itang-ita mo yung panay katak ng katak. Burina naman ng Diyos, magsalita ya kay katamo, pero ingkutang, biyasa tang makiramdam. Kapatid, dahil hindi na po marunong makinig yung mga Israelita, tingnan po ninyo, dumating na sa sukdulan ang galit ng Diyos sa kanila. Uling eno, biyasang makiramdam, bigsak na nening Diyos, ingkayang mua, karing Israelita. Baliyo, nung nahanula rin, kimuana ng Diyos karela. Basantala po, mumuna, sa halip po na makinig sila sa mga propetang ipinapadala ng Diyos sa kanila, pinipili nilang ipagpatuloy ang kanilang kasamaan. Kalupatala, sisimbala.
Pero yung tanggagawan di, tagagawan. Tamo kasi makiramdam tamo. Ila makiramdam. Yan po yan. Sa halip na sila'y makinig, mga kapatid, hindi na sila nakikinig. Pangalawa, ang kanilang kawalang katarungan, katulad ng pandaraya sa negosyo, at pananamantala sa mga dukha at nangangailangan. No po, isipin nyo, pero ang sabi ng Biblia, kapag ka tinulungan mo ang mahirap, para kang nagpautang sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, tinulungan mo yung mahirap, abay, may utang sa iyo ang Lord. Napakaganda nun. Itong mga Israelita, yun po yung nangyari. Inaapi nila yung mahihirap at nasasaktan ng Diyos. At higit sa lahat, yung pangatlo, nanlamig na sila sa Diyos. Nanlamig na sila sa Diyos. Basahin natin yung verse 5. Ano po yung sabi? Tingnan niyo ha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Abay, kailan ba matatapos yung Sabat? Ang tagal naman ni Pastor Julian. Paano ko ilalako yung aking mga kalamay? Hello? Bisan ako pumuli. Ha? Kaya ko pa bisang muli. Bisano ako mo, ditong nang na ako. Ila, makanyal la kasi May nip na la. Tingnan ninyo kapatid. Nasa simbahan sila, pero nasan yung isipan nila? Kakakitya po? At tsulaking pisamban, ring isip da, lipo-lipo ya. Delikado yan, kapatid. Ito po'y tuwirang pagbabaliwala sa panawagan ng Diyos sa pagbabalik loob. Kaya po kapatid, alam nyo, sa kabanata pong ito, ipinakita ng Diyos na hindi siya bulag sa kasamaan ng mga tao. Nakikita ng Diyos ang kanilang mga lihim na gawain. Akakit na ng Diyos. Da kayo akakit. Kubalo'y naning isipan nyo, hanggang isipin nyo. Pero ang Diyos, akakit na katamo. Amen. Bahalo na nung no karin lipo-lipo, no karin yung kekang puso, no karin yung kekang isip. Yan ang nangyari sa mga Israelita. Kaya kapatid, sino ba naman ang hindi magagalit sa ginagawang ito ng mga Israelita? Sa madaling salita, masyas no po buntuk. Masyas no buntuk. Wari potang asabi ming masyas ne buntok yung may atong atao, potang alanang makabawal kaya. Yeah? Sino kunay inang? Kasi makiramdaming anak. Pinasa niya kang tatang. O nengangyang itatang. Na niya naman pakiramdaman. Halaning pakiramdaman. Yan anong malyari? Paborentane. Kapatid, pag sinabing paborentane, ikaw ay nasa delikadong sitwasyon na. Anya ustong sinabi da ng paborentane, buri nang sabihan, malulot na kakanita. Bahala na kaking biye mo. Nya na anong sasabihan da, sige, nung yan yung buri mo, gawan mo na. Pumakayan. Di ba? Ala nang bisang makipagsalita. Kasi makiramdam. Masyas na buntok. Yan po ang nangyari sa mga Israelita. Kapatid, no po, hinayaan na sila ng Diyos. Bakit? Kasi wala na silang iniisip na mabuti para sa Diyos at para sa kanilang kapwa.
Tingnan nyo yun. Bali po, ating niyang kalupang pangapalyarin eh. Nung atatandaan niya, ganyan yung nangyari sa panahon ni Noe. Yan din ang nakita ng Diyos sa panahon ni Noe. At alam natin kung anong nangyari. Ano pong nangyari? Hinatulan ng Diyos ang mundo. Tama. Tama. Ano yung nakita? Basahin natin. Genesis chapter 6 verses 5 to 7. Ang sabi dito, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao. Tingnan niyo po ha. At, pakibasa nga po, fire. Isipin niyo. Nakita niyo mga kapatid, wala nang iniisip na mabuti. Wala nang isipan na mayap. Wala nang plano. Hanggang makiramdam niya, karing amano na ng Diyos. Wala nang plano. At lalo nang alam plano, karing kapara ng tao. At kaya pansinin po ninyo, during the time of Noe and during the time of Amos, ito yung sinasabi ko, nawala yung proteksyon ng Diyos sa kanila. Nabasa niya itang 7 to 10 verses na ning Amos chapter 8, wala na po yung proteksyon ng Diyos sa kanila. Mekone. At ito yung nakakalungkot dito, dun sa sinabi pong verse 12. Ang sabi dun sa verse 12, hanapin man nila ang salita ni Yahweh, subalit di nila masusungpungan. Ang nga ng maninton lapaking Diyos, era ni akit ing Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kapatid, dahil hindi po nila pinahalagahan ang Panginoon. Hindi nila pinahalagahan ang Panginoon. Hindi po nila napansin na naputol na yung kaugnayan nila sa Diyos at sila ang pumutol nito dahil sa kanilang mga ginawa. At ngayong gusto na nilang ibalik, nakakalungkot po na wala na po yung pagkakataong iyon sa kanila. Kapatid, etamo diling kakalingwan, hindi tayo ang nagdudugtong sa ating sarili sa Diyos. Ang Diyos ang nagdudugtong sa atin sa Kanya. Amen. Itong buri mo. No. Aliwa ita mo yung dudugtong king Diyos. Ing Diyos, iya po yung dudugtong kaya katamo. Kaya alam nyo, sinabi na sa kanila ng Diyos noon pa. In Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong nakikita. Siya'y tawagin habang malapit pa. Sapagkat darating ang panahon, mga kapatid, kahit anong pagsisikap mong hanapin ang Diyos, hindi mo mapipilit ang Diyos na magpakita sa iyo. Nandiyan pa ho ba kayo, mga kapatid? Aliwa, itamo yung Diyos. Tamo mo. Ngayong panagkat na ning Ginoo, pantunan tayo kabang ating panahon. Kalupan na po ning kakatamong pag-aralan ngayon, ito po ay isang malinaw na babala, mga kapatid, na ang Diyos ay isang Diyos na makatarungan at hindi siya nananatiling tahimik sa harap ng kasamaan. Ang kanyang salita ay patuloy na nagpapahayag ng katotohanan sa atin. Subalit kung hindi tayo nakikinig sa kanyang mga babala, kapahamakan po ang darating, ang naghihintay sa atin. Sapagkat ang pagsuway sa kanya ay nagdadala ng disgrasya, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid natin. ...20 years ago,
meron pong isang kilalang cellphone brand na napakasikat. Di kayong kasing edad ko balo ita. Itang baliya po yan. Di ba kasikat kanita? Ne po. Kasikat yan. Gusto ka tingkang makanya kanta, somebody ka. Di ba? Huling yan tang peka, masanting cellphone kanita. Ne po. Hangga, bisa ka manikwang signal, munta ka kayong bubong. Nikwa ka signal. Ne. Pero yan, peka mal cellphone kanita. Nokia. Pero alam nyo kapatid, kung mapapansin nyo, halos wala nang gumagamit ng ganitong brand ngayon. Ang dahilan, nalugi po sila. Bakit sila nalugi? Kasi mga kapatid, hindi po nakinig yung may-ari ng Nokia sa mga payo at oportunidad na sabayan nila ang mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa mga smartphones. Ing mikibandi sebyanan dane, pero eya mekiramdam. Inyang year 2007, inilunsad po ang Apple, ang iPhone. At muli, sinabihan ang may-ari ng Nokia na dapat na silang lumipat sa mas modernong operating system katulad ng mga Android. But again, hindi po nakinig ang may-ari. Nanatili siya sa lumang sistema dahilan upang mabilis siyang mapag-iwanan ng Apple at ng Samsung brand. Alam niyo kung sino po yung nagpayo sa may-ari ng Nokia? Hindi malayo sa kanila. Nagmamalasakit itong mga tao sa kanila. Sila po yung kanyang mga company senior leaders na sina Ansi Van Joke at Kai Ostaimo. Nakita po ng dalawang yan mga kapatid yung panganib na mangyayari sa kanilang produkto pero hindi sila pinakinggan. Nagpaalala sila upang maiwasan ang trahedya, subalit hindi nakinig ang may-ari, kaya tuluyang bumagsak ang Nokia. Ang sabi nga nung kanilang CEO nung bandang huli, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Isang malungkot na pag-amin at panginginayang na dumating sa kanila yung oportunidad, pero ito po'y pinagwalang bahala nila. Pero alam nyo, nung year 2014, kung alam nyo po, sinubukang bumangon ng Nokia. Di ba, may mga lumabas uli. Yan po, yung may pakana, si Stephen Elop. No po, sinikap niya. Pero hanggang sa kasalukuyan, mga kapatid, hindi pa rin pumapatok yung Nokia sapagkat tuloy na siyang napag-iwanan ng maraming brands. At unti-unti, ang Nokia ay isang alaala na lang sa mga tao. Sayang. Sayang. Namamayagpag sana siya hanggang ngayon kung nakinig siya. Kapatid, pwede pa tayong yumuko at pumikit? Alam niyo kapatid, one time sa buhay natin, kinatagpo tayo ng Diyos. At binigyan ng magandang plano ang ating buhay. Nagkaroon nga tayo ng pangakuan sa isa't isa. Nangako siya sa atin at nangako tayo sa Kanya. Meron tayong pangako at kasunduan sa isa't isa. Subalit ang tanong, kumusta na ngayon ang pangakong yan sa Panginoon? Nakikinig pa ba tayo sa Kanya, kapatid? Hindi ba't ang sabi natin sa Kanya noon, O Jesus, I have promised to serve you till the end. Jesus, I have promised to serve you till the end. Kapatid,
habang naririnig pa natin ang tinig ng Diyos, habang may panahon pang magsisi, habang meron pa tayong magagawa, gawin na po natin. Makinig tayo sa Kanya. Magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Ang Diyos ay tapat at nagpapatawad sa sino mang lumalapit sa Kanya at tunay na nagsisisi. Pwede po ba tayong tumayo ngayon, mga kapatid? At awitin natin itong ating panghuling awit nga na, O Jesus, pengako ko, sumuyo hanggang biye. Muli po, i-recommit natin yung ating sarili. Italaga nating muli yung ating buhay sa Diyos. Kung tayo man ay hindi nakinig, sana itong panahon na to, matuto tayong makinig muli sa Panginoon. Hilingin natin, Lord, tulungan mo ako. Hilingin natin, Panginoon, kung nalayo ako sa iyo, naririnig ko ngayon ang iyong tawag at ako'y nanunumbalik. Sige po, awitin po natin. Bangisuko ni ing kayang sarili, italagane ing kayang biye, i-recommit na ing pasibayo ing kayang biye. Lumapit na mo po. Po, alang alubang makasaog kaya katamo nun ing Diyos. Ing balang metong at metong kaya katamo, kalugurane ing Gino. Naburing magpahamak tamo. Naburi ing datanging panahon, potang bisa tamong gawa, ala na nga gawa. Ininang panahon, bang kanita makagawa tamo. Sige po, agkatanda kayo. Ningkala. Ulitan tayo po, ing mumunang istansa, O Jesus, pengako ko. O Jesus, pengako. Takutan nung di kasiping ko, manilien ako man nung tatayran mo ko. Ginoo, tanggapan mo ing kaya kaming pamipasalamat. Pablasang mangibabo ing kaya kang lugod. Mangibabo ing kaya kang malasakit. At dirinan mo kaming pamipagana ka karing kaya kang amano. Bang ding milyari karing minuna, anong no karin uli na ning karelang pamakiramdam
iparusan la. Salamat Ginoo kasi paganakan mo kami ngeni, uling kaluguran mo kami. Dakal pong salamat o Diyos. King mensahe na ning biye, anong no ka rin, paganakana kay kami, nung mabiyasa kayong makiramdam, it will keep us from a lot of trouble. It guards us from costly errors. It preserves us from danger. And it sharpens our spiritual discernment. Dakala salamat, O Diyos. Pablasang kapamilatanan ning mensaheng kaya kaming dimdam, nung atin kaming gagawan ay karapat dapat, o ining pagkakataon ba kaming mitulid. Nung ating kaming daraptan, O Diyos, na ikatutula, salamat dininan mo kaming pamipaganaka. Bang mo muna iwasan mina at minagawan kapilan man. Salamat mo naman po Ginong Diyos, uling kapamilatana, ding mensaheng ini. Dirinan mo kaming pagkakataong makalapit kay ka. Patawaran mo kami nung karing dakala panahon may kakalingwan kami. Patawaran mo kami Ginong Diyos, nung karing may ngalabas ay eldo, may rimla kami. At nang misan, bahalo miyang mahayap pero minagagawan. Patawaran mo kaya po at salamat. Uling, mo kami buring mipahamak. Inya, pepaganaka mo kaya kami ngeni. Panalangin ko, O Diyos, kalupanan ning mensaheng iti. Pasibayo tatalagamila, din kaya kaming biye. Tatalagamila, ginuuling nung mipalaot kami kaya ka, alapong dalang mayap iti kapilan man king bihemi. Alapong dalang malago iti emo kaya kami nune pa naman karing kaluguran mi king biye. At mapalyari, O Diyos, manuki kaya pa king kapahamakan. Pero nung biyasa kaming makiramdam, biyasa kaming maminto, Ginoo, aliwa mo itang ika-apatulanda ka. Nune, din kaya kaming balang panalangin, lalong-lalo na, din kaluguran miking biye. Anong no ka rin Ginoong Diyos, burimi lang milapit mo naman kaya ka. Kalupa na ning gewa mo ngeni, karing balang metong at metong. Gawa ka naman karela. Patuloy mo kaming talnan, bakit pong mabiyasang makiramdam. Bakaming abalo, nung nano ing kekang kaburian. Salamat. Salamat king mensaheng iti. Paborin mo, O Diyos, na imbalang manalangin at lalapit kekang ngeni. Kapamilatanan ning kekang banal na Espiritu, O Diyos, kaulan niyo po. Sopan mo lang makapibalik loob. Sopan mo lang Ginong Diyos, king karelang pagnasan apasibayo, suywanda ka. Dinandang panahon, ing pamagbanal. Dinandang panahon, O Diyos, ing pamakiramdam keka. Uling pepakit mo ngeni kaya kami, nung makanano kasanting at kapakinabang, ing pamakiramdam keka. Anya, dakal pong salamat keka. Lord, tatasmila, din kaya kaming kapatad, anong no ka rin, at sumo naman king dase na ning kapanamdaman. Ang kapatad, may kunanan, kapatad Aroli Lising, Diakonesa Ruby Lising, O Diyos, at detang ahliwa pang minaabanggit pa nga, lagyo. Panalangin mi, O Diyos, ikaing pakayap karela, ika, O Diyos, ing manulo king karelang
panamdaman. Adwan mi po, Ginong Diyos, ipakit mo karela, na ika malawot, nune malapit ka. Bakit mo karela, O Lord, ingi ka makiramdam ka, karelang awos. At pauli na nita, manwala kaming ingkarelang kasalpantayanan, lalong sumulong, lalong mipalablab, uli na ning ika makibat ka karelang panalangin. Panalangin mo naman ing kaya kaming kabilyan ngini, O Diyos, bibalo nung makanano kalawak ing bagyo. Manwala kami po, O Diyos, ini pepaintulot mo, ating panalangin mi, protektahan mo kami. Lalong-lalo na po, retang di sana at darasana ning bagyong daratang kingkaya kaming lugar. Ingatan mo lang, O Lord, lalong-lalo na detang alalang asahan nun mo po kayo. At panalangin mi, O Diyos, ilawot mo laking nanumang sakit at kapanamdaman. Tatasmi mo naman, Ginong Diyos, ing presyo na ring panyalwan. Pauli na po ning pangatas na ning krudo. O Lord, nung insangkan apin po ing gera kingaluwang bansa, adwan mi ing mikakapayapa na karela. Pablasang ing karelang gagawan, O Diyos, makasira karing dakal. Panalangin mi ing mikapamagkakaintindi at lubusan ng milako na anuman po ing karelang pamikasundo. Mamilatan kayo, O Diyos, lalong-lalo na ikayo ing Diyos na ning kapayapan. Makanyan mo naman panalangin mila rin kaya kaming kapatad chuking abroad. Ing pamaningat mo, ing kaya kang patnube, patuloy mo pong ipagkalub karela. Ding makiramdam ngini, karing kiniking online, lalapit kaya ka, O Diyos, makisan metong kepo, king karelang kayadwanan at pamagnasang mipalapit kaya ka. Malawot maning kaya kaming agwat, O Diyos, uli na ning distansya, pero manwala kong kalupami, magsalita ka naman karela. Panalangin mi, ing pamaglako ng Sister Eden Esguera, king daratangad July 24, panalangin mi po ing kaligtasan, magmula king pamagluwal na king kayang pibale-bale, karing saken, akayang saken, karing dalan, akayang baltangan, at makanyan mo man king aeroplano. Idasmeng ligtas at papayapay kaya kaming kapatid. Pasalamatan da ka, uling meging kanwanan niya, king mapila na yaldo, kaya kami pong pamiyabe-yabe, at akayabe miyang susuyo. Staman mi kan lawot kaming pasibayo, pero panalangin mi, O Diyos, gamitan mi, bang lalo kang mi parangalan at mi puri king kayang biye. Pablasang ing kasuyuan kaya ka, Ginong Diyos, agawa mi anggang no ka rin kami. Makanyaning panalangin mi, karing balang metong at metong, na no ka rin mo kaya man po gamitan, karing eskwela, karing kaya kaming pipagobran, karing kaya kaming komodidad, hanggang karing kaya kaming siping bale. Gawa kang paralan, ba mo king agamit. Bang kaya kang banalay amano, apasyag miya, uling iti, mego braya king kaya kaming biye, meging kanwanan niya kaya kami, at aranasan miya nung makananuya kayo paya iti. Pasibayo, dakalpong dakala salamat, karing kaya kang anak at tinaid ngeni lipat naman ning mumuran. Panalangin ko pong muli kaya O Diyos, king mit mong kanwanan, king mit mong protection, apagkalum mo karing balang metong at metong. Salamat po, iting kaya kaming inyawad at panalangin, king lagyo ng Jesucristo, kaya kaming ginumpong tagapagligtas. Amen. Amen. Oh, kaya
Mga kapatid, tapos na po ang pagsamba. Subalit sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kapayapaan, kapangyarihan at kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kasiyahan at biyaya. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kabanalan, kapagpakumbabaan at kagalingan. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.